Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. And we are now on the 10th Sunday in Ordinary Time. Kaya po tayo ay napunta na sa color green ulit because we are now in the Ordinary Time. At sinisimula natin ang isang bagong araw. Pwede ho ba sabihin niyo po at batiin niyo po ang katabi ninyo, happy birthday. Meron po ba talaga nagba-birthday ngayon sa araw na ito na nandito? Baka lang meron. Taas po ang kamay. Sino may birthday ngayong araw na ito? Happy birthday po, nanay. Palakpakan natin si sister. Meron talagang may birthday ngayon. Happy birthday po. Pero happy birthday. Alam niyo po, ang sabi ng mundo, may isang beses lang daw sa bawat taon na aalalahanin natin, ipagdiriwang natin ang araw ng kapanganakan natin. Pero ang gusto ng Diyos, every morning should be a celebration of our life. Because every morning, sabi nga nila, every morning is a new blessing. Every gising is a new beginning. A new blessing. Kaya araw-araw dapat nating ipinagdiriwang, pinagpapasalamat ang bagong araw ng buhay natin. Alam niyo, nakakatuwa kahapon sa ating every Saturday na Dawn Rosary Procession at Area Mass. Doon po kami sa Barangay 14 nagmisa. Alam niyo, kahit sa bangketa lang kami nagmisa, katabi ng kalsada, hihinto ako kapag may businang malakas, na parang hindi nakitang nagmimisa. Alam niyo po, kahit sa tabi kami ng bangketa, ang dami hong nagsimba. Naglabasan ho sila alas 6 ng umaga para sa isang bagong simula ng kanilang buhay sa pasasalamat sa Diyos sa banal na misa. Kaya if there is one thing na dapat nating sinasabi, pagmulat ng mata pa lang natin, happy birthday to me. Thank you, Lord, sa bagong araw. Alam nyo, marami mang kulang sa buhay mo ngayon. Marami mang mali sa sarili mo. At marami ka mang nagawang mali at masama. Sa unang pagbasa natin, katulad ng pagkakasala ng unang tao, dahil nagpatukso siya, dahil nakinig siya sa maling turo ng iba, huwag mong hayaang makalimot kang bumalik sa tunay na paglikha ng Diyos sa iyo. Kaya nung tanungin ng Diyos sa unang pagbasa natin, binalikan natin ang engkwentro ng Diyos at ng taong nagkasala. Sabi ng Panginoon, nasaan ka? Bakit ka nagtatago? Sapagkat ako'y hubad daw. Sinong nagsabing hubad ka? Siguro nung sinabi ng Diyos na sinong nagsabing hubad ka, siguro nalungkot siya. Siguro natakot siya. Dahil alam niyang nakinig, naniwala. Sumunod ang tao sa maling turo at sinabi ng iba sa kanya. Makinig po kayo. How about you? Ilang beses ka nang napahamak? Ilang beses ka nang nasaktan? Ilang beses ka nang nawasak dahil sa pagiging utu-utu mo? Dahil nagpadalos-dalos ka sa mga pinakinggan mo. Katulad ng paalala ko po sa katatapos lang na pagdiriwang natin ng Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, mga kapatid, sa bakitan ng love for God and love for neighbor, there is what we call self-love. Huwag mo kalilimutan yan. Magkaroon ka ng sariling bait. Mahalin mo rin ang sarili mo. Nilikha ka ng Diyos ng pag-ibig. Nilikha ka para magmahal, hindi para manakit. Pero nilikha ka para mahalin din. Hindi para gamitin, lokohin, at sirain lang. Kaya nga sa mga pagkakataon, mga kapatid, na mahirap nang pumili ng pakikinggan at paniniwalaan, pray to the Holy Spirit.
Ilang linggo pa lang ang nakakaraan ng mag-Pentecost. Di ba nga binigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga alagad sa atin para hindi tayo maligaw, para hindi tayo maagaw sa pananalig at pagsunod natin sa Kanya. So if you find it hard to choose the good and to do what is right, then pray to the Holy Spirit. Ganyan ipinakilala ni Kristo sa gospel natin ngayon, ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid. Ano ang sabi niya? Sino ang aking nanay? Sino ang aking mga kapatid? Sila na nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, hindi lang nakikinig. Hindi lang yung nagsisimba. Sila na mga tumutupad at sumusunod sa turo at halimbawa ni Kristo. They are my family. Kaya nga ang babala niya sa ating ebanghelyo ngayon, huwag nating kalilimutan. Ano ang kanyang babala? Kung meron mang isang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos, sabi nila, di ba? Walang hindi kayang patawarin ng Diyos. Pero anong sabi ng ebanghelyo natin ngayon ni San Marcos? If there is one sin na hindi mapapatawad, yan ay ang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Bakit? Dahil ang pagsuway sa Espiritu Santo, ang pagtanggi sa Espiritu Santo ay pagsuway at pagtanggi natin sa awa at pag-ibig ng Diyos. Yan ay kawalan ng pagkakataon nating mapatawad. If you deny the confession, you are denying the mercy of God. If you deny, kung hindi mo tatanggapin ang alok ng Espiritu Santo na magpatawad ka, na maniwala kang patatawarin ka, then how can you be forgiven? Then how can you be saved? Kahit anong gawin ng Diyos, at gagawin lahat ng Diyos hanggang dulo. Kaya nga anong sabi natin, sino daw ang unang nakapasok sa paraiso? Hindi yung pare. Hindi yung lagi nagsisimba. Hindi yung hindi nagkakamali. Kundi yung magnanakaw na nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan at tinanggap ang pagpapatawad ng Diyos. Araw-araw, dapat yan ang una nating pinipili. Ang mahalin tayo, ang patawarin tayo ng Diyos. Kaya nga, just like St. Paul, hayaan natin na gamitin tayo ng Diyos para palakasin natin, buuin natin ang loob ng isa't isa, lalo na sa mga taong tila nasisiraan na, nawawala na ng kanilang pag-asa. Allow God to use you to save others. Gamitin natin ang kaalaman natin, ang kakayahan natin, ang kabutihan natin, at kahit ang kayamanan natin para maligtas natin ng iba sa tukso ng kawalan ng pananalig at tiwala sa Diyos. As we continue this celebration, my dear friends, mag-iingat tayo araw-araw. Sa mundo ngayon na punong-puno ng mga taong maraming alam, maraming sinasabi, sabi nga nung kaibigan ko, mema. Maraming mema. Mema sabi lang. Huwag kang uto-uto. Mas lalo nating protektahan at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Bantayan mo ang pag-ibig mo sa Diyos laban sa mga tao, sa mga bagay na pilit siyang aagawan ng lugar, ng oras sa buhay mo. Araw-araw, magdasal tayo sa Espiritu Santo, ang Diyos na magpapaalala na huwag kang matakot sa pwedeng mangyari bukas. Basta sikapin mong huwag nang ulitin ang pagkakamali at pagkakasala mo kahapon. At araw-araw, tuwing birthday mo, piliin mong mabuhay ng nakikinig at sumusunod sa utos
at halimbawa ni Kristo. Every gising is a new blessing.